Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya Redmond ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, si Lisa at Sarah. Kwento ni Christine Ramos mula sa Let's Read Up. Tara na, mamati na, ikaw ang anak ko, patira. Pamati kita ang istorya, samit tayo na kabaraka. A story time, mag-enjoy good kita. Lisa, mamaya na. Di ba may gawa pa si Mama? Sabi ni Sarah habang nagbobomba ng poso na ipanlalaban ng mama nila. Sila ni Lisa at Sarah ang magkakambal na anak nila Mama Helen at Papa Romeo. Pareho silang nasa ikalawang grado sa San Nicolas Elementary School. Pareho silang magaling sa klase at maganda. Si Sarah ay mabait at masunurin sa nakatatanda, habang si Lisa naman ay gustong laging mangyari ang nais niya. Naglalaba sina Mama Helen at Sarah habang nagkwepentuhan tungkol sa mga gawain sa eskwelahan. Si Lisa nakaupo sa sala habang nanonood ng TV. Lisa, isalansan mo nga ang mga hangir diyan sa upuan. Utos ni Mama Helen. Sige, Mama, pero pupunta tayo ng bayan mamaya. Bili tayo ng laruan. Opo? Masayang sabi ni Lisa. Lisa, marami pang gagawin mamaya si Mama. Sabi ni Sarah. Isa pa, di ka naman kasama mamaya. May gagawin ka, di ba? Pagkasalansan ng mga hangir, lumapit si Lisa sa mama niya. Mama, bibili ako ng sitsiriya, nagugutom ako. Sumusobra ka na, Lisa. Lahat na lang. Alam mo naman, di ba, na bawal kang kumain yan? Pinapabayaan na nga lang kita sa mga gusto mong gawin. Kung ano-ano pa ang pumapasok sa isip mo. Kung nagugutom ka, mayroong biskwit at kanin. Talagang sitsiriya pa ang gusto mo. Bumalik si Lisa sa sala at nanunood na lang ulit siya ng TV. Ganyan lagi ang eksena sa bahay nila. Kung ano ang hingin ni Lisa, gusto niyang maibigay sa kanya. Isang araw ng linggo, maaga pa'y naghanda na ang pamilya para magsimba. Maganda ang panahon. Maganda ang araw. Walang tanda ng pag-uulan o anumang sama ng panahon. Maraming tao ang nagsimba. Marami ring bata na tulad nila. Tumahimik ang mga nagsisimba. Ngunit nakakita si Lisa sa nagtitinda ng magagandang lobo. Mga lobong sari-sari ang kulay at forma. Lumabas siya upang tingnan ang makukulay ng mga lobo. Natuwa siya dahil nakita niya ang mga paborito niyang mga bulaklak at laruan na nakadrawing sa mga lobo at may sari-saring kulay. Sumunod si Sarah kay Lisa. Sinabihan niyang pumasok muna sa simbahan. Kumurap-kurap lang si Lisa at nagsabi, "Alam mo, Sarah, ang gaganda nitong mga lobo. Maganda silang tingnan na lumilipad-lipad. Gusto ko rin yan. Kaya mamaya, magpapabili ako kay Mama ng dalawa. Yung mga drawing sa mga retrato sa lobo. Gusto ko silang kalaruin." Sumimangot si Sarah sa sinabi ni Lisa. Pero Lisa, sabi ni Mama pumasok ka na raw muna. Mamaya ka na lang daw lumabas pagtapos na ang misa para sama-sama na daw tayong pupunta. Tumayo si Lisa at sumunod kay Sarah papasok sa simbahan. Pagkatapos ng misa, kumain ang magpamilya sa isang restoran. Nakatutuwa silang pagmasdan. Larawan sila ng mabuting pamilya. Pagkatapos kumain, umuwi na sila at nagpahinga. Nag-aayos na si Sarah sa mga gagamitin kinabukasan sa eskwelahan dahil Lunes na naman.
Habang si Lisa, ang ganda ng upo, kumakain ng donut habang nanunood ng TV. Malalim na ang gabi. Tahimik na ang mga kabahayan. Pinatulog na ni Mama Helen ang dalawa dahil may pasok kinabukasan. Nakatulog na si Sarah, ngunit nagising siya dahil nagsasalita ng kung ano-ano si Lisa. Tinitigan niya ang kakambal dahil alam niyang mapagbiro ito sa kaniya. Pero biglang bumangon si Lisa na sunod-sunod ang paghinga. Niyakap niya si Sarah habang umiiyak. Tinanong ni Sarah si Lisa kung may karamdaman o may masakit. Patuloy pa rin ang iyak ni Lisa na nagkwekwento sa kakambal niya. Sarah, nanaginip ako. Nabuhay yung mga lobo sa simbahan. Gusto nila akong kunin upang dalhin sa kanila. Di na nila ako ibabalik kina mama at papa. Ililipad na nila sana ako sa asob. Dahil doon daw ang tirahan nila. Mabuti na lang at nagising ako, Sarah. Nakatatakot. Sobra. Ayoko na nun. Kinalma ni Sarah ang isip ni Lisa. Pinagsabihan siya na makinig dapat sa mas nakatatanda sa kanya, na lagi dapat magdasal bago matulog upang di managinip ng kung ano-ano. Nakatulog na si Lisa na yakap-yakap ang kakambal niya. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Si Lisa at Sarah. Mga bata, base sa kwento, dapat nating tularan si Sarah dahil siya ay mabait at masunurin sa nakatatanda. Huwag tayo maging tulad ni Lisa na lahat ng gusto ay dapat mangyari agad. Hindi yun tama. Dapat tayo maghintay at dapat laging nakikinig sa mga magulang o nakatatanda sa atin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!